Hi, I'm Alvin Morada. I'm from Aurora Province. I'm 24 years old. Nagsimula ito nung bata pa ako. I'm 10 years old. I've been in a dysfunctional family. Yung tatay ko, alcoholic siya. And my mom, siya yung nag-give up ng profession niya para lang magkasama sila ng tatay ko. Magulo yung pamilya ko. Alala ko noon, every time na umuwi ako sa bahay, nakita ko sila na nag-aaway. Nakikita ko na sinasaktan na tatay ko yung nanay ko. May mga time na nakikita ko talaga yung nanay ko sa isang kwarto na umiiyak talaga. Dahil lagi sila nag-aaway ng nanay ko at ng tatay ko, minsan naisip ko na dahil paulit-ulit na, parang manhid na lang din ako. Parang gano'n na lang naman lagi. Pero nung nag-decide sila na maghiwalay, alala ko nun, sabi pa ng tatay ko, nakiusap siya na magstay ako. Kasi una, wala siyang kasama. Pangalawa, paborito ako ng tatay ko. Kasi bunso nga rin ako. Ayusap siya na huwag naman daw siya mag-iwang mag-isa. Pero I remember, nung time na yun, dahil sobrang takot na takot ako sa kanya, dahil sa nangyari nga rin sa nanay ko, nag-decide din ako na hindi sumama sa kanya. Pero that time pala, yung pag-aaway na yun na pala yung last. Nung time na yun na naghiwalay sila, pumunta kami sa kapatid ng nanay ko sa Cavite. Nag-stay kami doon. Kinamagahan noon, doon ko nalaman na matay yung tatay ko. Nagkaroon siya ng heart attack. Sobrang sakit kasi yung feeling ba na sana kung nag-decide ka na sumama sa tatay mo, sana may nagawa ka. Masakit kasi ang hirap na makikita mo na ganun yung naging ending ng relationship nila. Nung nilibing yung tatay ko, yung lahat ng naiwan sa amin, kaming dalawa ng kuya ko yung nagdala. Dahil masipag nga yung tatay ko sa pagbubukid. Nung 10 years old ako, na-experience ko na magbukid. Mag-alaga ng mga baka, maggamasod, magtanggal ng mga damo ng mga sitrusan, masunog yung balat dahil sa init ng araw. Lahat ng yun na-experience ko. Mag-alaga ng baboy ng tatay ko. Even yung nanay ko, hindi siya sanay sa trabaho. Pinagdaanan niya lahat. Kasi pakiramdam mo ba na yung buong high school life mo, nabuhos lang sa ganong buhay? Kasi yung buhay mo, umikot na lang sa pag-uwi ng school, bukid, pag-uwi ng bukid, aral, school. Doon ako nag-start na magrebelde. So doon ako nag-start talaga na magalit. Nagalit ako sa unang-una sa tatay ko. Doon ako nag-start nagkaroon ng banda. Doon nag-start din na ma-experience ko yung lahat ng mga bagay from vices. Akala ko nung una naging maayos yung buhay ko, pero naging mas malala pa talaga. Ito yung time na nagbabanda ako, na-meet ko yung kaibigan ko from elementary. Doon niya pinakilala sa akin yung YFC. Umattend ako ng conference sa Batangas. Doon sobrang lang salta lang talaga yung Panginoon sa akin. Kailangan ko lang i-let go lahat ng nararamdaman ko sakit. Unang-una sa tatay ko at patawarin ko yung sarili ko sa mga ginawa ko. Doon naging malinaw sa akin lahat. Kung dati magulo yung pamilya ko, ngayon sobrang galing ng Panginoon kasi yung nanay ko active rin sa community ng Corpus for Christ. She's serving sa Handmaids of the Lord. Ang galing lang naman kinakwento sa akin ng nanay ko kung paano siya mag-talk,
kung paano siya mag-asikaso ng CLP. And ako din, nagkakwento rin ako sa kanya kung paano ko na-experience sa Panginoon sa area na binigay niya sa akin. Kung paano ko na-experience sa Panginoon araw-araw. Lagi niya tinatanong sa akin kailan ako babalik sa area ko. Kasi baka raw mapabayaan yung service ko. Ang galing kasi ganoon lang talaga minahal ng Panginoon yung pamilya ko. Kahit ganun yung nangyari from the past. Sobrang nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kasi ganun lang niya ako in-affirm na kailangan ko lang magtiwala sa plano ng Panginoon para sa buhay ko at sa pamilya ko.